Dahil sa pagsama ni Krisha sa kaibigan niyang si Elton sa paglalasing, ngayon ay iniinda niya ang paa niya dahil naaksidente sila pauwi habang nakasakay sa motorsiklo nito. Broken-hearted kaya iyon, kaya dinamayan niya lang. Hindi niya naman inaasahan na gano'n ang mangyayari sa kanila, lalo na sa kanya. Hindi naman siya pinabayaan ni Elton kahit papano dahil iyon na ang sumagot sa lahat ng gastusin niya sa pagpapagamot. Bukod pa ron, ay iyon muna ang nag-alaga sa kanya dahil mag-isa lang naman siya sa buhay. Wala nang inaataman niya dahil sa aksidente rin noon. Nakaupo lang muna si Krisha sa wheelchair dahil hindi niya pa nakakayanan na tumayo. Nagkasundo sila na sa bahay muna siya ni Elton habang nagpapagaling. Nagulat si Krisha nang may kumatok sa pinto ng kwarto niya. Kaya naman pinapasok niya iyon. Si Elton iyon at may dalang prutas para sa kanya. Kumusta na ang paa mo, Krisha? Medyo hindi pa okay. Masakit pa rin kapag sinusubukan kong tumayo at maglakad. Ayaw ba talagang ipatingin natin ulit yan sa doktor? Wag na kasi umiinom naman ako ng gamot ko. Alam kong gagaling din naman ako. Ayaw ni Krisha na magpatingin sa doktor dahil ayaw niyang mabuking ang lihim niya. Hindi niya lang sinasabi kay Elton pero magaling na siya. Ayaw niya lang talagang umalis sa tabi nito dahil may gusto siya roon. Hindi niya lang gustong aminin dahil baka masaktan lang siya kung malaman niyang wala naman iyong gusto sa kanya. Elton, tutuloy ka pa ba talaga sa stage sa oras na gumaling ako? Tanong ni Krisha dahil isa rin iyon sa dahilan kung bakit nililihim niya ang pagaling niya. Umupo iyon ng bahagya sa harap niya at kinurot ang pisngi niya dahil sa pagkasimangot ng mukha niya. Oo, wala akong choice. Gusto ng mama at dad ko na pansamantalahang doon muna ako tumira. Magkakausap pa rin naman tayo. Tawagan mo lang ako kapag kailangan mo ng kausap. Iyon din kasi ang way ko para makapag-move on. Napabuntong hininga na lang si Krisha sa sinabi ni Elton sa kanya. Sa tingin niya ay wala na talaga siyang magagawa para pigilang iyong umalis. Kaya naman, dapat niya lang ituloy ang pagpapanggap niyang may sakit para manatili pa rin iyon sa tabi niya. May fresh fruits pala akong binili para sa'yo. Mainam yan para sa'yo. Pasensya na, Krisha, kung nadamay pa kita nun. Wala ka sana sa wheelchair na yan kung hindi ko sa'yo kwento ang nangyari sa akin. Eh di sana, di ka na napumilit na sumama sa akin. Kasalanan ko naman kasi mapilit ako na sumama sa'yo maglasing. Imbis na pinigilan na lang kita. Pero nangyari na kaya wala na tayong magagawa pa. You're right. All you need to do ay magpagaling. Tapos magagawa mo na ulit ang mga gusto mong gawin kasi nakakatayo ka na ulit. Pero wala ka na sa tabi ko kasi aalis ka. Parinig naman ni Krisha. Mamimiss mo talaga ang pogi mong kaibigan. Biro nito sa kanya para ngumiti siya. Kung hindi lang masakit ang paa ko, baka nasipa na kita. Hindi ka pa nga magaling, ang tapang mo na. Nga pala, aalis ka ba ngayon? Hindi naman kasi wala akong appointment ngayon na nakaschedule. Bakit mo pala naitanong? Wala, naitanong ko lang. Natigilan sila sa pag-uusap nang may kumatok sa pinto ng kwarto ni Krisha. Pinagbuksan naman iyon ni Elton ang pinto. Sir, may bisita po pala kayo sa ibaba. Saad noong maid. Nagtaka si Elton kung sino ang hindi niya inaasahang bisita. Tumingin siya kay Krisha para magpaalam. Titingnan ko lang kung sino ang bisita ko. Pagkatapos ay umalis na iyon sa harapan ni Krisha. Tinawag naman ni Krisha ang maid na nagbalita kay Elton ang bisita nito dahil may itatanong siya. Nanatili muna iyon sa harapan niya at hinintay ang sasabihin niya. May itatanong lang ako sandali. Sino pang bisita ni Elton? Hindi ko po kilala, ma'am, kasi bagong maid lang naman po ako rito. Pero magandang babae po siya at saka sexy. Kaso nga lang medyo mataray po ang itsura. Pwede ko pa siyang makita? Kahit dalhin mo lang ako sa may balcony.
Pumayag naman ang maid, kaya dahan-dahan na nitong tinulak ang wheelchair na inuupuan niya para alalayan siya papunta roon. Nakita niya mula sa itaas na kinakausap ni Elton ang ex nito na si Jamaica. Doon niya napagtanto na iyon ang bisita ni Elton. Siya po ma'am ang tinutukoy ko. Saad noong maid habang palihim nila iyong tinitingnan. Sige, babalik na ako sa kwarto ko. Gusto ko nang magpahinga. Sabay liko nito ng wheelchair pabalik ng kwarto niya. Anong ginagawa mo rito? Baka nakalimutan mo. Break na tayo. Saad ni Elton sa ex niya habang nakakuyom ang kamay niya. Gusto ko lang mag-sorry sa'yo. Sana mabalik pa natin yung dati. Nagsisisi ako na iniwan kita. Hindi ko dapat ginawa yun. Bigyan mo ulit ako ng chance kasi mahal pa din kita, Elton. Mahal mo lang ang sarili mo. Hindi ako. Hindi na ako magpapauto pa sa babaeng tulad mo, Jamaica. You broke my trust at hinding-hindi na mababalik yun. So leave my house now at huwag ka na magpapakita pa ulit sa akin. Pero Elton, mahal pa kita. Ayoko mawala ka sa akin. Sabay pag-iyak nito sa harapan niya na kinairitan niya lang. Leave. Walang aalis. Rinig niya ang saad ng pamilyar na boses. Nang tingnan niya ang papalapit na babae sa kanila, nakita niya ang mom niya iyon. Hindi niya inaasahan na umuwi na pala iyon galing States. Mom. Gulat na sambit niya at di pa rin makapaniwala. Jamaica will stay here or visit you kahit kailan niya gusto. Since siya na magiging future wife mo. What are you saying, Mom? Nagkaroon na kami ng agreement tungkol sa arranged marriage na magaganap sa inyo ni Jamaica. That's why nandito siya pati ako. Huwag mo sana akong i-disappoint, Elton. Anong ako? Kayo nga nakaka-disappoint. Nagkaroon kayo ng agreement nang hindi ko alam. Di ba may relationship naman kayo ni Jamaica? Nagkasira lang kayo. Ito na rin ang way nyo para magkaayos. Son, please. Huwag mo kaming ipahiya ng dad mo. Bibigyan ka namin ng time para makapag-decide. Para naman hindi lalabas na pinilit ka namin. Hindi na siya ang babaeng gusto kong pakasalan. Kaya huwag niyo na akong pilitin. Umalis na lang si Elton sa harapan ng dalawa dahil baka kung ano pa ang masabi niya. Hindi niya lang talaga matanggap ang napagdesisyonan nito. Tita, puntahan ko po si Elton. I need to talk to him kasi binastos niya ako. Saad ni Jamaica, pero hinawakan ni Elma ang kamay niya para pigilan siya. No need. Ayos lang. Huwag muna tayo makisabay sa init ng ulo niya ngayon. Hayaan muna natin siya makapag-isip. Okay po, tita. Pero kanina sa tono ng boses niya, hindi niya na ako gusto kasi parang may iba na siyang gusto. Nag-aalala lang po ako. Baka dahil dun, hindi matuloy ang marriage namin ni Elton. Don't worry. Napansin ko nga rin yun. Nakikurious ako kaya aalamin ko kung meron man. Ikaw pa rin ang pakakasalan ni Elton, no matter what happened. Thank you, tita. Sabay yakap nito doon. Hindi rin naman agad sila nagtagal sa mansyon dahil hindi na rin naman nila makakausap si Elton. Tumayo si Krisha sa wheelchair na inuupuan niya nang marinig niya ang busina ng sasakyan sa labas. Dumungaw siya sa bintana at nakita niya na pumasok na sa loob ng kotse ang bisita ni Elton dahil aalis na iyon. Pero nagulat siya nang kasama pala nito ang mom ni Elton kaya nagtaka siya kung bakit. Ba't naman kaya napabisita sila kay Elton? Tanong ni Krisha sa sarili niya. Nang may kumatok sa pinto ng kwarto, tumakbo siya pabalik sa wheelchair niya at umupo ulit siya roon. Pasok! Saan niya? Dalawang maid ang pumasok sa kwarto niya. Ang isa ay may dalang pagkain. Ang isa naman ay ang personal maid na tinalaga sa kanya ni Elton. Ilapag mo na lang po sa table. Mamaya ko na lang kakainin. Salamat. Saad niya roon. Pagkatapos ay umalis na iyon. Kumusta na po kayo, ma'am?
Tanong ni Chai, ang personal maid niya na naiwan sa kwarto niya. Okay naman. Nag-aalala lang ako kung bakit bumalik pa yung ex ni Elton at kasama pa ang mom niya. Narinig ko po pala ang pinag-usapan nila. Gusto niyo po bang malaman pero napaka-chismosa ko naman kung ikukwento ko. Baka matanggal ako sa trabaho ko. Don't worry. Ako lang naman ang pagkwekwentuhan mo. Pakiramdam ko kasi importante ang pinunta nila kay Elton. Tsaka di ko maiwasan kabahan kanina pa. Okay po. Para di na rin po kayo mag-overthink pa. Gumagawa po ng paraan si Ma'am Elma para magkabalikan ulit si Sir Elton at Ma'am Jamaica. Sa narinig ko po, isang arranged marriage ang gagawin sa pagitan nila. Pumayag ba si Elton? Napakamot naman iyon ng ulo dahil hindi alam kung anong isasagot. Hindi ko na po narinig kasi dumiretso na po ako sa paglalakad. Sana hindi. Mahinang sambit ni Krisha pero narinig pa rin ito. May gusto po ba kayo kay Sir Elton? Ha? Wala. Kaibigan ko kaya yun. Tanggi niya. Ma'am. Halata naman kasi kahit itanggi niyo pa ng ilang beses. Simula nandito na kayo pansamantala tumira, nahalata ko na higit pa sa kaibigan ang tingin niyo kay Sir. Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo. Bagay naman po kayo. Kaso nga lang bumalik si Ma'am Jamaica. Natahimik naman si Krisha bigla nang ma-realize iyon. Sorry po, ma'am. Okay lang. Kain na po kayo habang mainit pa yung niluto sa inyo. Sige, iwan mo muna ako sa kwarto ko. Tatawagan na lang kita kapag kailangan ko ng tulong mo. Saad ni Krisha kaya umalis na iyon. Nilak niya ang pinto dahil pagod na siya kakaupo sa wheelchair. Tumayo siya at umunat sandali. Kainis talaga. Paano kung pumayag si Elton sa kasunduang yun? Useless lahat ng pagpapanggap ko. Baka masira pa ang pagkakaibigan namin kung malaman niyang magaling na ako matagal na. Pati ang pagkakagusto ko sa kanya. Saad ni Krisha sa sarili dahil iyon ang gumugulo sa isipan niya. Hindi niya na alam kung ano pang dapat gawin niya. Humiga muna siya sa kama niya dahil wala talaga siyang ganang kumain. Si Elton naman, habang nasa kwarto niya, hindi na napigilan ulit na maglasing. Nagpadala kasi siya ng alak sa kwarto niya. May kumatok sa pinto ng kwarto niya, kaya pinapasok niya dahil alam niyang si Sed iyon. Ang kaibigan niya na gusto siyang samahan sa paglalasing dahil nabalitaan din ito ang nangyari. Elton, mukhang bote na lang tinira mo Biro ng kaibigan niya nang makita siya. Don't worry, madami pa akong alak na pinabili. Naglakad iyon papalapit sa kanya at umupo sa harapan niya. Mukhang problemado ka talaga. Hindi ka ba talaga sang-ayon sa gusto ng mom mo? May feelings naman kayo ni Jamaica before. Hindi mo ba talaga siya gusto? Wala na. My feelings for her fade away. I realized na nagkamali ako na siya pa ang nagustuhan ko. Hindi na siya ang babaeng gusto ko. So, sino? Pwede mo naman niyo ipakilala kay tita para itigil niya ng agreement. Hindi kasi. Hindi pa naman ako nagtatapat sa babaeng tinutukoy ko. I'm not ready dahil baka kaibigan lang ang turing niya sa akin. Nagulat naman si Sed sa sinabi ni Elton. Dahil doon, nagets niya na kung sino ang babaeng gusto nito. Si Krisha bang gusto mo? Yung kaibigan mong babae na kasama mo sa aksidente? Huwag mo ngang lakasan ang boses mo. Baka may makarinig sa'yo. But, yes, siya nga. I'm afraid na baka pag umamin ako, i-reject niya ako at iwasan niya pa kung wala naman siyang gusto sa akin. That's why, pinili ko na lang munang itago ang feelings ko for her. Ayaw mo bang sumubok? Sa tingin ko, hindi malabong hindi ka magustuhan ni Krisha dahil sa lakas ng appeal mo sa mga babae. I don't think so. Nakipag-cheers na lang si Elton kay Sed at saka sabay silang nagtagay. Ano na palang gagawin mo? Hahayaan mo na lang bang matuloy ang kasal niyo ng ex mo? Big no. I will do everything para di lang yun matuloy. By the way, nandito pa rin ba si Krisha? Yeah, hindi pa kasi siya magaling. Nagkaroon kami ng agreement na hanggat hindi pa siya gumagaling,
Dito muna siya sa mansyon ko para masuportahan ko ang pagpapagaling niya. Hindi ko naman hahayaan na pabayaan na lang siya. Grabe ka talaga magmahal. Kaya kapag nasasaktan ka, sobra naman. Sana, si Christian na ang para sa'yo. Kasi bagay naman kayo. Mas babait kaya yun kaysa kay Jamaica. Pagkukumpara pa ni Sed. Nang mabalitaan ni Christian na naglalasing na naman ulit si Elton, kasama ang kaibigan nito na si Sed, nagpahatid siya kay Chai papunta roon para kausapin iyon. Ma'am, sigurado po ba kayo na pupuntahan natin si Sir? Hindi pa nga kayo kumakain eh. Baka mapagalitan ako kapag nalaman niya. Saad nito habang tinutulak ang wheelchair ng marahan. Hindi ko naman sasabihin. Tsaka wala pa kasi akong ganang kumain eh. Ang mahalaga, mapatigil ko na si Elton sa paglalasing niya. Hindi kasi siya pwede na masobrahan ulit ang alak. Kayo po bahala. Pagkarating nila sa pinto ng kwarto ni Elton, kumatok na si Chai. Narinig naman iyon ng dalawa sa loob at nagtaka sila kung sino ang kumatok. Ako nang mabubukas, saad ni Sed dahil alam niyang lasing na masyado si Elton. Nang buksan niya ang pinto at nakita si Krisha, gumilid siya at saka naman iyon nakita ni Elton. Makikiraan, saad ni Krisha, kaya tinulak na ni Chai ang wheelchair sa loob. Bakit pumunta ka pa rito? Tanong ni Elton sa kanya. Bakit ka ba kasi naglalasing? Di ba bawal na yan sa'yo? Wala akong ibang maisip na paraan para makalimutan kong problema ko. Tsaka ngayon lang naman to. Tigil na natin kasi may nagagalit na. Sabat naman ni Sed, kaya napalingon naman doon si Krisha. Isa ka pa. Ba't mo naman kinukonsinti si Elton? Pasensya na. Kasalanan ko kasi niyaya ko siya. Titigil na ako para sa'yo. Saad ni Elton. Ay, si Mama at si Sir parang mag-asawa kung mag-away. Kinikilig na saad ni Chai sa kanila. Napatikom na lang ang bibig nito nang titigan siya ni Krisha dahil ang daldal na naman ito. Sige na, bumalik ka na rin sa kwarto mo para magpahinga. Ipapaligpit ko na itong mga alak dito. Sandali, may problema ka ba? Pwede mo namang sabihin sa akin. Kunot noong sabi ni Krisha. Don't worry. Kung meron man, aayusin ko kaagad. Ayoko nang mag-alala ka pa. Hindi muna pinilit ni Krisha si Elton na sabihin ang problema nito dahil gusto niya ay sila lang dalawa ang mag-uusap. Umalis na sila ng personal maid niya sa kwarto nito dahil nangako namang iyong titigil na sa paglalasing. Pagkarating nila sa kwarto, kumain na si Krisha dahil nakaramdam na rin siya ng gutom at ayaw niya rin namang masayang ang pagkain. Ma'am, hindi kaya ang problema ni Sir ay yung tungkol sa kasunduan na sinabi ng mom niya? Saad ni Chai sa kanya. Sa tingin ko yun nga. Sana hindi na lang talaga yun matuloy at magawa niya ng paraan. Nang sumunod na araw, habang pinapasyal si Krisha ni Chai sa garden ng mansyon, nagpaalam muna iyon sa kanya na magsi-CR lang saglit. Pumayag naman siya dahil ine-enjoy niya naman ang pagtitingin ng bulaklak doon. Nagulat na lang din siya nang may nag-abot ng bulaklak galing sa may likuran niya. Nang tingnan niya iyon, nakita niya si Elton. Mukhang gusto mo kasi ng bulaklak. Saad nito kaya tinanggap niya na. Salamat. Kanina ka pa dyan? Sinusundan mo ba kami ni Chai? Hindi. Nagkataon lang talaga. Naghahanap ako rito ng bulaklak na ibibigay sa'yo. Sakto nakita kita na nandito kaya nilapitan na kita dala ang bulaklak na napili ko. Rose, ang ganda. Alam mo ba ang paborito ko tong bulaklak? Kaya ikikip ko to. Sorry kung nag-alala ka pa. Alam ko naman na may trauma ka na dahil sa nangyaring aksidente. At hindi ko man lang naisip yun. I'm sorry kung paglalasing lang ang naisip ko para makalimutan kahit sandali ang problema ko. Naiintindihan kita. Ang di ko lang maintindihan ay yung sinasarili mo ang problema mo ngayon. Gusto ko lang naman makatulong sa'yo. Ayoko lang dagdagan pa ang problema na iniisip mo.
Worried na nga ako sa'yo kasi hanggang ngayon di ka pa rin magaling. I hope you understand my point, Krish. Wala akong pake. Pero kung yan talaga ang desisyon mo, hindi kita pipilitin na sabihin sa akin. Sino ba naman ako? Ikaibigan mo lang naman ako, di ba? You're more than that for me. Nadulas na sabi ni Elton na kinagulat ni Krisha. Ano? Utal niyang tanong. Nothing. Excuse me. Paalam ni Elton at iniwasan ang tanong niya. Paglakad ni Elton papaalis, nakasalubong niya naman si Jamaica. Hinarangan siya nito para makapag-usap sila. Nakita naman ni Krisha na magkaharap ang dalawa dahil hindi pa naman nakakalayo si Elton nang umalis iyon sa harapan niya. Ayaw man niyang makita ang dalawa na magkasama, wala siyang magagawa. Nilibang niya na lang ang sarili sakay ng wheelchair niya at naglilibot-libot papalayo dahil malawak naman ang garden. Napalingon si Elton kay Krisha pero nakita niya na wala na iyon sa pwesto nito kaya kinausap niya na lang si Jamaica. Anong pinunta mo rito? Elton, mag-usap tayo. Iniiwasan mo kasi ako. Ako na nga ang lumalapit sa'yo para makaayos ulit tayo, tapos pa-heart to get ka pa ulit. Hindi ko naman sinabing habulin mo ako. Alam mo, mabuti pang umalis ka na lang. Hindi ko gusto makipag-usap sa babaeng tulad mo. Naririndi ang tenga ko sa tuwing naririnig ko ang boses mo. Ang kapal na mukha mo. Dapat lang malaman ng mom mo ang ginagawa mong pagtulak sa akin papalayo. Wala nang magagawa si mom. Pati rin ikaw. May ibang babae akong mahal at siya ang gusto kong pakasalan, hindi ikaw. So tigilan niyo na ako dahil wala kayong mapapala sa akin. Kalmadong saad ni Elton. Ang bilis mo naman makahanap ng iba. Huwag mo akong itulad sa'yo. I hate you. Kung hindi na nakiusap sa akin ang mom mo, hindi na kita babalikan pa. Nagulat si Elton sa nalaman niya, pero kinibit-balikat niya muna. You better leave now. Saad ni Elton at nilagpasan na si Jamaica. Narinig niya pa ang pagtili sa inis nito sa kanya. Wala naman siyang magagawa dahil nagpapakatotoo lamang siya sa mga sinabi niya kanina. Hinawakan naman ni Jamaica ang phone niya at sinubukang tawagan ang mom ni Elton. Nang may nakita siyang maid na papalapit, sinalubong niya iyon at binaba niya muna ang phone niya. Ma'am, may kailangan po ba kayo? Kailangan ko na po kasing balikan ang amo ko ron sa garden. Kanina pa po ako hinihintay nun. Saad ni Chai dahil ayaw siyang paraanin ni Jamaica. Amo? Sinong amo? Pagsisimulang pagtataka nito. Wala po ma'am. Kinakabahang sabi ni Chai at maglalakad na sana papaalis sa harapan nito. Pero hinawakan ni Jamaica ang braso niya kaya napatigil siya. Anong wala? Kakasabi mo pa lang na meron. Ginagawa mo ba akong bingi? Sino pa ang amo rito bukod kay Elton na may-ari ng mansyon na to? Taas kilay na pagtatanong nito. Si Ma'am Krisha po. Sabay yuko ni Chai dahil wala na siyang magagawa kundi ang umamin. Naging interesado naman agad si Jamaica sa sinambit na pangalan ni Chai sa kanya, kaya di na nitong maiwasang magtanong. Sino siya? Siya ba ang girlfriend ni Elton ngayon? Opo, pero in Tagalog, babaeng kaibigan, hindi kasintahan. Kaibigan lang po ni Sir Elton si Ma'am Krisha. Hindi ako naniniwala. Matagal na ba ang babaeng yun dito? Kasi kung oo, dapat na siyang mapalayas dito. Anyway, nakakuha naman na ako ng konting impormasyon sa iyo na baka ang iba ay hindi pa totoo. Kaya sa iba na lang ako magtatanong at mag-iimbestiga. Mukha kasing nasa Krisha na yon ang loyalty mo. Kaya kapag naging kami ulit ni Elton, alam mo na ang mangyayari sa iyo. Pagbabanta ni Jamaica kay Chai at naglakad na papaalis. Natakot tuloy si Chai dahil ayaw niyang mawalan ng trabaho. Umalis na rin siya sa kinatatayuan niya at dali-daling hinanap si Krisha. Nang makita niya na iyon, nilapitan niya iyon dahil mukhang malalim ang iniisip nito.
Ma'am, sambit niya na may halong pagkahiya pa dahil sa pagiging madaldal niya, maaaring mas mapahiwalay si Krisha sa boss niya. Nandyan ka na pala. Sabay pa simpleng pagpunas ni Krisha ng luha niya. Ma'am, pasensya na po. Bakit? Kanina po kasi nadulas ako at nabanggit ko ang pangalan niyo nung kausapin ako ni Ma'am Jamaica. Naging interesado tuloy siya sa inyo, kaya aalamin niya kung ano ang relasyon niyo ni Sir. Kahit na malaman ni Ma'am Jamaica na magkaibigan po kayo ni Sir, malakas ang kutob ko na gagawa po yun ng paraan para paalisin kayo rito. Pasensya na po talaga. Ayos lang. Hindi niyo naman ako maitatago ng matagal. Huwag kang mag-alala. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Pagpapagaan ni Krisha ng loob ng personal maid niya. Umalis na sila sa garden dahil medyo mainit na roon. Pumunta sila sa loob ng mansyon para doon na magpahinga. Nagulat si Chai nang makita niya si Jamaica na abala sa pakikipag-usap sa ibang katulong sa mansyon. Ma'am, hindi pa po pala siya nakakaalis. Kinakabahang saad nito. Nakita naman ni Krisha si Jamaica. Napatingin pa nga iyon sa kanila. Naglakad iyon papalapit sa kanila at di na nagsayang ng oras para kausapin siya. Ikaw si Krisha, tama ba? Tanong nito pagkatapos siyang tingnan mula ulo hanggang paa. Ako nga. So, ikaw pala ang babaeng inaalagaan ngayon ni Elton. Nakakaawa ka nga kasi hindi ka makalakad. Deserve mo naman siguro. Pero itong bahay ni Elton, hindi to bahay ampunan ng mga disabled na tulad mo. Huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo sa mansyon na to. Kung si Elton na titiis na dito ka tumira, ako hindi. Papunta na rito si tita para kausapin si Elton na paalisin ka na rito kaya magpaalam ka na. Sumusobra ka na sa mga sinasabi mo. Kahit hindi ako makalakad, kaya kitang sipain para tumasik ka sa harapan ko. Sigang sabi ni Krisha para takutin iyon. Try! As if naman magagawa mo. Natatawa nitong sabi dahil alam niyang hindi naman mauunat ni Krisha ang panito para sipain siya. Tumingin muna si Krisha sa paligid. At nang makita niyang sila lang tatlo ang nasa sala, napangiti siya. Try pala. Sabay sipa ni Krisha roon papalayo sa kanya. Napasalampak naman ang puwetan nito sa ibaba na kinagalit nito. How dare you? Nagulat si Chai sa ginawa ni Krisha. Dahil doon, nalaman nila ni Jamaica na magaling na pala si Krisha. Tumayo si Jamaica at sinugod si Krisha. Nang mahawakan niya ang buhok nito, ay sinabunutan niya agad iyon. Aray! Dapat lang to sa'yo. Mas masakit pa nga ang ginawa mo sa akin. Fake ka at manloloko. Dapat malaman to ni Elton. Gusto man makialam ni Chai para awatin ang dalawa, hindi niya magawa dahil sa pagkataranta. Pababa naman si Elton ng hagdan nang makita ang dalawa na nag-aaway. Mas nakita niyang walang laban si Krisha, kaya agad siyang lumapit at inalis ang kamay ni Jamaica sa buhok nito. Ano ba? Wala ka na ba talagang gagawing tama? Gusto mo lagi ng gulo? Saad ni Elton. Inayos naman ni Jamaica ang buhok niya at saka nagsalita. Siya ang nauna. Sinipa niya ako. Sinipa? Paano yun magagawa ni Krisha? Hindi nga siya nakakalakad. Alam mo, umalis ka na lang. Nagsasabi ako ng totoo. Yang babae na yan ang hindi. Niloloko ka lang niya. Hindi siya totoong pilay. What are you saying? Totoo ba to, Krisha? Kunot noong tanong ni Elton at binaling ang tingin sa kaibigan niya. Hindi po yun totoo, sir. Sabat naman ni Chai na siya na ang sumagot. Nakita ko po ang nangyari. Si Ma'am Jamaica po ang nauna. Iniinsulto niya po si Ma'am Krisha. Pagkatapos po, hindi pa siya nakontento. Sinugod niya pa at sinabunutan. Umalis ka na. Pakiusap ni Elton kay Jamaica.
Aalis ako, pero babalik ako rito. Humanda kayong dalawa sa akin. Sabay galit na tingin ni Jamaica kay Chai at Krisha. Nag-walkout na rin iyon papalabas ng mansyon dahil alam niyang wala siyang kakampi roon. Okay ka lang ba, Krisha? Okay lang ako, Elton. Pasensya na kung nadadamay ka pa. Bakit bumalik pa rito ang ex mo? May relasyon pa ba kayo ulit? Umalis muna si Chai sa tabi nila para makapag-usap si Krisha at Elton ang sila lang dalawa. Kwento lahat ni Elton kay Krisha ang nangyari at tugmang-tugma naman iyon sa binalita sa kanya noon ni Chai. Nakahinga siya ng maayos dahil sa wakas, nag-open up din si Elton sa kanya. Halatang hindi ka pumayag kasi tinataboy mo si Jamaica. Hindi na ako magtataka kasi kakaibang ugali nun. Hindi ako tinadhana sa ex ko. Siguro meant to be ako sa best friend ko. Ano? Tanong ni Krisha dahil gusto niyang ulitin ni Elton ang sinabi nito. Ang sabi ko, I meant to be my best friend. Nakangiting pag-ulit ni Elton. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Krisha. Ramdam din niya ang malakas na pagtibok ng puso niya nang hawakan ni Elton ang kamay niya. Kinabahan siya nang bahagya itong lumuhod sa harapan niya. Gusto kita. Pag-amin ni Elton. Tama bang narinig ko? Rinig nilang tanong ni Elma na papalapit sa kanila. Mom! Hindi makapaniwalang sabi ni Elton nang makita iyon. Yes, ako nga. Gusto kong malaman. Tama pang narinig ko kanina. Tumingin naman si Elton kay Krisha at saka sinagot ang tanong ng ina niya. You heard it right, Mom. Gusto ko si Krisha. Kung ganun, gusto kong mag-usap tayo ng tayong dalawa lang. Sumunod ka sa akin. Pagkaalis ni Elma sa harapan nila, kinausap ulit ni Elton si Krisha. Babalikan kita, okay? Kakausapin ko lang si Mom para maging maayos na ulit ang lahat. Sige na, sundan mo na ang mom mo. Pagpayag ni Krisha. Hindi naman nag-iisa si Krisha dahil nang umalis na si Elton, binalikan na siya ni Chai. Ma'am, may emergency po ba? Ba't nagmamadali si Sir? Nandito kasi ngayon ang mom niya at gusto siyang kausapin. Ganun po ba? Nga pala ma'am, masaya po pala ako kasi magaling na po kayo. Pero doon sa sipa niyo kay Ma'am Jamaica, parang matagal na kayong magaling. Ba't di niyo sinasabi kay Sir? Ayoko lang magkalayo kami ni Elton. Alam mo namang may gusto ako sa kanya. May naging kasunduan kasi kami kaya sinikreto ko na lang ang pagaling ko. Pero ngayon, gusto ko nang sabihin ang totoo kay Elton dahil naging totoo siya sa akin ngayon. Ano pong ibig niyong sabihin? Umamin kasi sa akin si Elton na may gusto siya sa akin. Pero narinig naman yun ng mom niya kaya gusto siyang kausapin. Lagot! Baka si Ma'am Elma pa po ang maging dahilan na magkahiwalay kayo ni Sir. Kasi ang gusto niyang mapangasawa ni Sir ay si Ma'am Jamaica. Iyon nga ang kinakatakot ko eh. Mahinang sambit ni Krisha. Pumunta naman ang mom ni Elton sa may balcony. Umupo iyon sa upuan doon. Nang kaharap niya na si Elton, kinausap niya na iyon dahil di naman siya magtatagal. Kunento sa akin ni Jamaica ang mga nangyari. Hindi ko gusto ang ginagawa mo. Tapos ngayon, nalaman ko pa na may gusto ka ron sa kaibigan mo. Stress na sabi ni Elma at napakuyom pa ang kamay niya habang nakapatong sa lamesa. Mom, hindi ko kayang mahalin pa ulit si Jamaica. Kung may babae man akong pakakasalan at ipaglalaban ko habang buhay, si Krisha lang yun. Sana tumigil na kayo sa pakikipag-usap kay Jamaica na balikan ako. Anong sinabi mo? Ako nakiusap kay Jamaica na balikan ka? Gulat na tanong nito. Yes. Hindi po ba? Yun ang sinabi ni Jamaica sa akin. So please, tigilan niyo na po yun. No, son. Wala akong ginagawang ganon. Si Jamaica ang lumapit sa akin at humingi ng tulong.
Pinakita niya sa akin nagsisisi siya na naghiwalay kayo. Kaya tinutulungan ko lang naman siya. Siya pa nga ang nag-request sa akin ng arranged marriage ninyo. Mali pa lang sinabi niya sa akin. Ganun bang babae ang gusto niyo para sa akin, ma? I will talk to her now. Excuse me. Disappointed na saad nito at tumayo na sa upuan. Hindi na pinigilan pa ni Elton na umalis ang mom niya dahil makabubuti na makausap nito si Jamaica. Binalikan niya na si Krisha gaya ng pinangako niya. Pero pagpunta niya sa sala, wala na iyon doon. Nagulat na lang siya nang makita niya si Krisha pababa ng hagdan at nakakapaglakad na. Niyakap niya iyon nang makalapit sa kanya. Masayang-masaya ako na magaling ka na. Tumigil naman sa pagngiti si Krisha at hinarap si Elton. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Huwag ka sana magalit sa akin pero matagal na ako magaling, Elton. Anong ibig mong sabihin? Simula nung ayaw ko nang magpatingin nun sa doktor, magaling na ako. Ayoko lang sabihin sa'yo kasi natakot ako na umalis ka at ituloy mo ang pagpunta mo sa States para doon pansamantalang tumira. Ayoko mapalayo ka sa akin kasi mahal kita. Hindi lang dahil sa kaibigan kita. Kung ganun, sinikreto mo sa akin. Kasi ayaw kong umalis ka. Sana maintindihan mo ko. Hindi naman sa akin big deal ang ginawa mo kasi nagpapasalamat pa nga ako. Dahil doon, nandito pa rin ako sa tabi mo. Masaya ako na nalaman ko na may gusto ka rin pala sa akin. Napaiyak na lang si Krisha at niyakap niya si Elton. Ang buong akala niya kasi ay magagalit iyon sa kanya. Hindi pa man nagyaya si Elton na manligaw kay Krisha dahil wala pa siyang 100% na lakas ng loob na sabihin iyon. Nanatili si Elton sa Pilipinas at di na binalak pang umalis. Naninibago nga sila ni Krisha dahil ilang araw ang lumipas na hindi sila ginugulo ni Jamaica pati ng mom niya. Napaisip niya na siguro'y nagkaroon na ng realization ang dalawa at hindi na sila pakialaman pa. Habang nasa balcony si Krisha nagpapahangin, nilapitan siya ni Elton na may talang bulaklak sa may likuran nito. Salamat. Nakangiting sabi ni Krisha nang abutan siya ni Elton ng bulaklak. May gusto sana akong itanong sa'yo. Kahit ano. Ano ba yun? Nakangiting tanong ni Krisha dahil natatawa siya sa seryosong mukha ni Elton. May dumi bang mukha ko? Curious na tanong nito. Yan ba ang gusto mong itanong? Hindi. Parang natatawa ka kasi. Ngayon ko lang kasi nakita ulit na magseryoso ka. Natutuwa lang naman ako. Sabay pisa ni Krisha sa kanya. Seryoso naman talaga ako. Lalo na sa'yo kaya sana pumayag kang ligawan kita. Ano? Gusto kitang ligawan, Krish. Pero paano yung arranged marriage mo kay Jamaica? May narinig naman silang pamilyar na boses na papalapit sa kanila. Nang lingunin nila iyon, nakita nila si Alma. Wala na ang kasunduan na iyon. Kaya pwedeng-pwede na ulit si Elton magmahal kung sino talaga ang gusto niya. Lumapit silang dalawa at nagmano as a sign of respect. Thank you, Mom. Saad ni Elton. Hindi ko po ito ina-expect. Maraming salamat po. Sabay yakap ni Krisha kay Elma na kinabigla nito. Sinuklian naman nito ang yakap niya dahil gumaan ang pakiramdam nito. By the way, gusto kong malaman ang isasagot mo kay Elton. Is it a yes or a yes? Natawa naman si Krisha sa choices na binigay ng mom ni Elton sa kanya. Kahit po may no sa choices, mag-yes pa rin ako. Naging matyaga si Elton sa panliligaw kay Krisha. Pinakita at pinaparamdam niya na seryoso siya roon. Kaya naman di nagtagal, siya ay sinuklian ni Krisha ng matamis na oo. Pagkalipas ng 1 taon, naganap ang kanilang kasal sa simbahan.
Bumuo sila ng pamilya kasama ang kanilang kambal na anak na babae, na ang naging yaya ay si Chai. Masasabi nilang dalawa na ang kanilang pagkakaibigan noon ay nauwi sa pag-iibigan na puno ng purong pagmamahal sa isa't isa. The end. Dito na po nagtatapos sa magandang story na ito. Please don't forget to like, comment, and share. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Sa susunod na story ulit. Take care everyone. Hanggang sa susunod na story. Bye-bye!